Sa liblib na bahagi ng Barrio San Rafael ay nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Ang bahay na iyon ay pagmamay-ari ng pamilyang Reyes. Matagal nang nakatira roon ang mag-asawang sina Mang Daniel at Aling Teresa kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Elias. Ang kanilang buhay ay payak at tahimik. Araw-araw ay nagigising si Mang Daniel bago pa sumikat ang araw upang magpunta sa bukid. Si Aling Teresa naman ay nananatili sa bahay upang mag-alaga ng manok at maghanda ng pagkain. Hindi sila mayaman ngunit hindi rin sila nagugutom. Sapat lamang ang kanilang kinikita upang mabuhay ng marangal. Ang kanilang bahay ay napapalibutan ng mga puno ng mangga at niyog. Sa likod ng kanilang bahay ay may isang matandang punong balete na matagal nang nakatayo roon bago pa man sila isinilang. Maraming matatanda sa baryo ang nagsasabi na ang punong iyon ay mahiwaga. Ngunit para sa pamilyang Reyes ito ay isa lamang karaniwang puno na nagbibigay lilim sa kanilang bakuran. Isang umaga habang si Mang Daniel ay naghahanda upang pumunta sa bukid ay napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay tila mabigat at ang mga ibon ay hindi umaawit. Ang mga dahon ng puno ay hindi gumagalaw. Tila ang buong paligid ay naghihintay ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Habang siya ay naglalakad palabas ng kanilang bakuran, ay may napansin siyang isang anyo sa sanga ng matandang punong balete. Sa una ay inakala niyang isa lamang itong karaniwang ibon. Ngunit nang siya ay lumapit ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang ibon ay isang uwak, ngunit ang kulay nito ay hindi itim kundi puting-puti. Ang mga balahibo nito ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Ang mga mata nito ay malinaw at tila may malalim na pagkaunawa. Huminto si Mang Daniel sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng puting uwak. Ang uwak ay kilala sa pagiging itim at madalas ay iniuugnay sa malas. Ngunit ang ibong nasa kanyang harapan ay kakaiba. Ito ay tahimik lamang na nakaupo at nakatingin sa kanya. Hindi siya kumilos, hindi rin siya nagsalita. Ang uwak ay hindi rin lumipad. Tila may isang di nakikitang ugnayan na namamagitan sa kanila. Ang sandaling iyon ay tila humaba ng humaba hanggang sa maramdaman ni Mang Daniel ang kakaibang kapayapaan sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa ay marahang ibinuka ng uwak ang mga pakpak nito. Ang mga balahibo nito ay kumislap na parang tinamaan ng liwanag ng langit. Pagkatapos ay lumipad ito at umikot sa ibabaw ng kanilang bakuran. Hindi ito lumayo. Sa halip ay muling dumapo sa bubong ng kanilang bahay. Lumabas si Aling Teresa dala ang isang tabo ng tubig. Napansin niya ang kanyang asawa na nakatingin sa bubong. Sinundan niya ang direksyon ng kanyang tingin at siya ay napahinto. Ang kanyang paghinga ay tila nawala sa loob ng ilang sandali. Ang puting uwak ay nakatingin sa kanila. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito natatakot. Para bang kilala sila nito. Lumapit si Elias at napansin din ang ibon. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagtataka at paghanga. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang saya. Sa araw na iyon ay hindi umalis ang uwak. Nanatili ito sa kanilang bubong. Minsan ay lumilipad ito sa paligid ngunit palagi itong bumabalik. Ang presensya nito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa pamilya Reyes. Hindi nila maipaliwanag kung bakit ngunit tila may nagbago sa kanilang kapalaran. Kinabukasan ay nakatanggap si Mang Daniel ng balita na ang isang matagal na utang sa kanya ay babayaran na. Isang matandang kaibigan ang dumating at ibinalik ang pera na matagal nang nawala sa kanyang pag-asa. Ang halagang iyon ay sapat upang mabili nila ang mga bagay na matagal na nilang kailangan. Sumunod na araw ay ang kanilang mga manok ay nagsimula na mangitlog ng mas marami kaysa dati. Ang kanilang ani sa bukid ay naging masagana. Ang mga dating problema ay tila unti-unting nawawala. Hindi nila alam kung ito ay pagkakataon lamang o may kinalaman sa puting uwak. Ngunit isang bagay ang malinaw. Mula nang dumating ang uwak, ang kanilang buhay ay nagsimula na magbago. Tuwing umaga ay nakikita nila ang uwak na nakatingin sa kanila. Hindi ito umaalis. Hindi ito nagiging ligaw. Tila pinili nito ang kanilang tahanan. Sa puso ni Mang Daniel ay may nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Ang ibong iyon ay hindi pangkaraniwan. Ito ay tila may layunin. At mula sa araw na iyon ay nagsimula ang mahiwagang ugnayan sa pagitan ng puting uwak at ng pamilyang Reyes. Mula sa araw na dumating ang puting uwak ay hindi na muling naging karaniwan ang bawat umaga sa tahanan ng pamilyang Reyes.
Sa bawat pagsikat ng araw ay naroroon ang ibon na tila isang tahimik na tagamasid. Nakadapo ito sa bubong o kaya ay sa sanga ng matandang punong balete. Hindi ito umaalis ng matagal. Palagi itong bumabalik na para bang ang bahay na iyon ang tunay nitong tahanan. Sa paglipas ng mga araw ay nasanay na ang pamilya Reyes sa presensya nito. Ang dating pagtataka ay napalitan ng pagtanggap. Hindi nila ito itinuturing na ordinaryong hayop. May kakaiba sa paraan ng pagtitig nito. Ang mga mata nito ay tila may malalim na kaalaman na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Isang umaga ay nagising si Elias ng mas maaga kaysa karaniwan. Tahimik siyang lumabas ng bahay habang ang kanyang mga magulang ay natutulog pa. Ang malamig na hangin ay marahang dumampi sa kanyang balat. Nang tumingin siya sa punong balete ay nakita niya ang puting uwak na nakadapo sa mababang sanga. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang puso ay bahagyang kinakabahan ngunit hindi dahil sa takot. May kung anong lakas na nagtutulak sa kanya upang mapalapit sa ibon. Sa bawat hakbang niya ay nananatiling tahimik ang uwak. Hindi ito lumilipad palayo. Sa halip ay nananatili itong nakatingin sa kanya. Huminto si Elias sa ilalim ng puno. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon ay nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi iyon takot. Hindi rin iyon pangamba. Ito ay isang uri ng kapayapaan na tila matagal na niyang hinahanap. Ilang sandali pa ay marahang lumipad ang uwak pababa. Dumapo ito sa lupa sa harapan niya. Hindi siya gumalaw. Hindi rin siya nagsalita. Ang uwak ay naglakad ng ilang hakbang palapit sa kanya. Ang pagitan nila ay halos isang dipa na lamang. Ang hangin ay tila tumigil. Ang paligid ay naging napakatahimik. Pagkatapos ay ibinuka ng uwak ang mga pakpak nito at muling isinara. Para bang may nais itong ipahiwatig, hindi ito umalis. Nanatili ito roon hanggang sa marinig nila ang tinig ni Aling Teresa mula sa loob ng bahay. Tinawag niya si Elias upang kumain. Sa sandaling iyon ay lumipad ang uwak pabalik sa sanga ng puno. Para bang alam nito na tapos na ang sandaling iyon. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni Elias na palagi siyang sinusundan ng uwak sa paningin. Tuwing siya ay pupunta sa bukid kasama ang kanyang ama, ay makikita niya ito na nakadapo sa malapit. Tuwing siya ay uupo upang magpahinga, ay naroroon ito. Hindi ito lumalapit ng sobra, ngunit hindi rin ito lumalayo. Unti-unti ay naramdaman ni Elias na ang uwak ay hindi lamang basta hayop. Ito ay tila isang tagapagbantay. Isang hapon habang siya ay naglalakad mag-isa sa gilid ng bukid ay nadapa siya sa isang nakausling ugat. Siya ay bumagsak sa lupa at nakaramdam ng sakit sa kanyang tuhod. Habang siya ay nakaupo at hawak ang kanyang sugat ay narinig niya ang marahang pagaspas ng pakpak. Ang puting uwak ay dumapo sa lupa malapit sa kanya. Hindi ito gumalaw. Nanatili lamang itong nakatingin. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Elias na ang kanyang sakit ay tila nabawasan. Ang kanyang paghinga ay naging maayos. Ang kanyang takot ay nawala. Tumayo siya at muling naglakad. Ang uwak ay lumipad at muling dumapo sa malapit na puno. Mula noon ay hindi na niya ito itinuring na karaniwang ibon. Ito ay naging bahagi ng kanyang araw, bahagi ng kanyang buhay. Samantala si Mang Daniel ay patuloy na nakakaranas ng magagandang pagbabago. Ang kanyang ani ay hindi nasisira. Ang panahon ay tila pabor sa kanya. Ang kanyang mga pananim ay lumalago ng mas maayos kaysa dati. Napansin din ito ng mga kapitbahay. Nagtaka sila kung bakit tila nagiging masuwerte ang pamilya Reyes. May ilan na natuwa para sa kanila. May ilan din na nagsimulang magtanong. Isang matandang lalaki sa baryo ang minsang napadaan sa kanilang bahay. Nang makita niya ang puting uwak ay napahinto siya. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang kanyang mga mata ay napuno ng malalim na pag-iisip. Hindi siya nagsalita. Ilang sandali siyang tumingin sa ibon bago siya nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit sa kanyang puso ay alam niya na ang presensya ng puting uwak ay hindi isang simpleng pangyayari. At habang patuloy na lumilipas ang mga araw ay lalong lumalalim ang misteryong dala ng puting uwak sa buhay ng pamilyang Reyes. Ang balita tungkol sa puting uwak ay unti-unting kumalat sa buong baryo San Rafael. Sa simula ay iilan lamang ang nakakaalam, ngunit habang lumilipas ang mga araw ay mas marami ang nakakapansin sa kakaibang ibon na palaging nakadapo sa bahay ng pamilyang Reyes. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mag-usap-usap. May ilan na nagsasabing ito ay isang biyaya. May ilan din na naniniwala na ito ay isang babala.
Hindi pinansin ni Mang Daniel ang mga bulong ng mga tao. Para sa kanya ang mahalaga ay ang kapayapaan ng kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang puso ay alam niya na ang kanilang buhay ay hindi na tulad ng dati. Ang bawat araw ay may dalang kakaibang pakiramdam na tila may isang di nakikitang presensya na patuloy na gumagabay sa kanila. Isang umaga habang si Mang Daniel ay nag-aararo sa kanyang bukid ay napansin niya ang isang bahagi ng lupa na tila naiiba. Ang lupa ay mas madilim at mas matigas kaysa sa ibang bahagi. Huminto siya at pinagmasdan iyon. Hindi niya maalala na may ganitong bahagi ang kanyang bukid noon. Kinuha niya ang kanyang pala at sinubukang hukayin ng lupa. Sa bawat paghukay ay lalo siyang nagtaka. Ilang sandali pa ay may tumamang matigas sa kanyang pala. Huminto siya at dahan-dahang inalis ang lupa sa paligid nito. Isang maliit na kahon na yari sa kahoy ang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kahong iyon. Hindi niya ito inilagay doon. Walang sino man ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Maingat niyang kinuha ang kahon at binuksan. Sa loob nito ay may mga lumang barya na tila matagal nang nakabaon. Ang mga ito ay kumikislap kahit natatakpan ng lupa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang pagaspas ng pakpak sa ibabaw niya. Tumingala siya at nakita ang puting uwak na umiikot sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos ay dumapo ito sa malapit na poste at tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi niya maipaliwanag ngunit naramdaman niya na ang uwak ang nagturo sa kanya sa lugar na iyon. Dinala niya ang kahon pa uwi. Nang makita ito ni Aling Teresa ay napahawak siya sa kanyang dibdib sa labis na pagtataka. Hindi sila makapaniwala na may ganitong bagay na nakabaon sa kanilang lupa. Hindi sila agad nagsalita. Pareho nilang alam na ang natuklasan nila ay hindi pangkaraniwan. Sa mga sumunod na araw ay ginamit nila ang ilan sa mga baryang iyon upang ayusin ang kanilang bahay. Napalitan ang mga sirang bahagi ng bubong. Naging mas matibay ang kanilang tahanan. Hindi na sila nababahala tuwing may bagyo. Ngunit higit pa sa material na bagay ang kanilang napansin. Ang kanilang pakiramdam ay naging mas magaan. Ang kanilang mga puso ay napuno ng pag-asa. Samantala si Elias ay lalong naging malapit sa puting uwak. Tuwing siya ay uupo sa ilalim ng punong balete ay naroroon ang ibon. Hindi ito lumalapit ng sobra ngunit sapat upang maramdaman niya ang presensya nito. Isang hapon ay napansin niya ang isang grupo ng mga uwak na itim na lumilipad sa malayo. Ang mga ito ay umiikot ngunit hindi lumalapit sa kanilang bahay, para bang may pumipigil sa kanila. Ang puting uwak ay nanatiling nakadapo at nakatingin sa kanila. Hindi ito gumalaw. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Elias na ang puting uwak ay hindi lamang isang simbolo ng swerte. Ito ay isang tagapangalaga. Habang lumilipas ang panahon ay lalong naging malinaw na ang presensya ng puting uwak ay may layunin. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay dumating sa kanilang buhay sa isang dahilan na hindi pa nila lubos na nauunawaan. At sa puso ng bawat miyembro ng pamilyang Reyes ay unti-unting nabuo ang paniniwala na ang kanilang kapalaran ay binabantayan ng mahiwagang ibon na puti. Habang patuloy na lumilipas ang mga araw ay lalong nagiging kapansin-pansin ang pagbabago sa buhay ng pamilyang Reyes. Ang kanilang tahanan na dati ay marupok at luma ay naging mas matibay. Ang kanilang bakuran ay tila mas luntian kaysa dati. Ang kanilang mga pananim ay patuloy na lumalago ng masagana. Walang peste na sumisira sa kanilang ani. Walang bagyo na lubos na nakakapinsala sa kanilang lupa. Ngunit kasabay ng kanilang pag-unlad ay ang patuloy na pagmamasid ng puting uwak. Tuwing umaga ay naroroon ito. Tuwing gabi ay makikita pa rin ito na nakadapo sa punong balete. Kahit sa dilim ay makikita ang mahinang liwanag ng mga balahibo nito. Para bang hindi ito kailanman tuluyang nawawala. Isang gabi ay hindi makatulog si Mang Daniel. Siya ay lumabas ng bahay upang magpahangin. Ang buwan ay maliwanag at ang buong bakuran ay naliliwanagan ng malamlam na liwanag. Ang hangin ay malamig at tahimik. Nang tumingin siya sa punong balete, ay nakita niya ang puting uwak na nakadapo sa pinakamataas na sanga. Ito ay nakatingin sa malayo na tila may pinagmamasdan. Nanatili siyang nakatayo at pinagmasdan ang ibon. Sa sandaling iyon ay may kakaiba siyang naramdaman. Ang kanyang dibdib ay napuno ng kapayapaan. Ang kanyang isip ay naging malinaw. Ang lahat ng kanyang pag-aalala ay tila nawala. Hindi siya makagalaw. Para bang ang sandaling iyon ay mahalaga.
Pagkatapos ay marahang lumipad ang uwak. Hindi ito lumayo. Umikot ito sa ibabaw ng kanilang bahay bago muling dumapo sa bubong. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mang Daniel na ang ibon ay nagbabantay. Kinabukasan ay nagpunta siya sa baryo upang bumili ng mga kailangan. Habang siya ay naglalakad, ay napansin niya ang ilang tao na nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. May ilan na bumati sa kanya ng may paggalang. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagbago ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Ang kanyang buhok ay maputi at ang kanyang mga mata ay malalim. Tumingin ito sa kanya ng matagal bago nagsalita. Sinabi nito na ang puting uwak ay hindi pangkaraniwang nilalang. Sinabi nito na ito ay isang tanda ng biyaya, isang tanda ng paggabay. Hindi na nagtanong si Mang Daniel. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salitang iyon. Ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niya na ang mga iyon ay may katotohanan. Pagbalik niya sa bahay ay nakita niya si Elias na nakaupo sa ilalim ng punong balete. Ang puting uwak ay nakadapo sa malapit. Tahimik lamang silang magkasama. Hindi nila kailangan ng salita upang magkaunawaan. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni Aling Teresa na ang kanilang tahanan ay tila naging mas payapa. Wala nang hindi inaasahang problema. Wala nang biglaang sakuna. Ang bawat araw ay maayos at mahinahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyayang kanilang natatanggap ay may isang bagay na nananatiling misteryo. Ang dahilan kung bakit pinili ng puting uwak ang kanilang pamilya. Isang hapon habang ang araw ay papalubog, ay nakita ni Elias ang uwak na nakatingin sa malayo. Ang mga mata nito ay tila may hinahanap. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya na ang kanilang buhay ay patuloy pang magbabago. At ang puting uwak ay mananatiling bahagi ng kanilang kapalaran. Sa paglipas ng mga linggo ay lalong naging malinaw na ang presensya ng puting uwak ay hindi lamang isang tanda ng swerte, kundi isang patuloy na paggabay. Ang bawat kilos nito ay tila may kahulugan. Ang bawat paglipad nito ay tila may layunin na hindi agad nauunawaan ng pamilyang Reyes. Isang umaga ay napansin ni Elias na ang uwak ay hindi nakadapo sa karaniwan nitong lugar. Ito ay nasa lupa malapit sa gilid ng kanilang bakuran. Ito ay nakatingin sa direksyon ng lumang bahagi ng lupain na matagal nang hindi napupuntahan. Ang bahaging iyon ay napununan ng damo at mga tuyong dahon. Walang mahalagang bagay roon sa kanyang pagkakaalam. Ngunit ang uwak ay nanatiling nakatingin doon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Hindi niya alam kung bakit ngunit naramdaman niya na dapat niyang sundan ang direksyon ng tingin ng ibon. Huminto siya sa harap ng lumang bahagi ng lupa. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang tunog ng ibon. Sa sandaling iyon ay lumipad ang puting uwak at umikot sa ibabaw ng lugar. Pagkatapos ay dumapo ito sa isang lumang bato na halos natatakpan ng damo. Tinitigan ni Elias ang bato. Ito ay mukhang karaniwan ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot dito. Lumuhod siya at sinubukang alisin ang mga damo sa paligid nito. Habang ginagawa niya iyon, ay napansin niya na ang lupa sa paligid ng bato ay mas malambot kaysa sa ibang bahagi. Tinawag niya ang kanyang ama. Lumapit si Mang Daniel at tinulungan siyang alisin ang bato. Sa ilalim nito ay may maliit na hukay na tila matagal nang natatakpan. Sa loob ng hukay ay may isang maliit na sisidlan na yari sa luwad. Maingat nila itong kinuha at binuksan. Sa loob ay may isang lumang kwintas na may kakaibang disenyo. Ang palawit nito ay may anyong tila pakpak. Kahit matagal na itong nakabaon, ay hindi ito nasira. Hindi sila nagsalita. Pareho nilang naramdaman na ang bagay na iyon ay mahalaga. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang pagaspas ng pakpak. Ang puting uwak ay nakadapo sa malapit at nakatingin sa kanila. Ang presensya nito ay nagbigay ng kakaibang katiyakan. Inuwi nila ang kwintas at itinago sa loob ng kanilang bahay. Hindi nila alam kung saan ito nanggaling o kung sino ang nag-iwan nito. Ngunit naramdaman nila na ito ay hindi basta nawawala. Sa mga sumunod na araw ay napansin nila na ang kanilang kalusugan ay nananatiling maayos. Walang nagkakasakit. Walang masamang nangyayari. Ang kanilang mga gabi ay payapa. Ang kanilang mga araw ay puno ng pag-asa. Ngunit higit sa lahat ay ang patuloy na presensya ng puting uwak. Isang gabi ay muling lumabas si Elias upang tumingin sa bakuran. Ang buwan ay maliwanag. Ang punong balete ay tahimik. Nakita niya ang uwak na nakadapo sa sanga. Tumingin ito sa kanya. Sa
Sa sandaling iyon ay naramdaman niya na ang kanilang ugnayan ay lalong tumitibay. Hindi na ito basta ibon lamang. Ito ay bahagi na ng kanilang buhay. Habang ang gabi ay patuloy na lumalalim, ay nanatili ang puting uwak bilang tahimik na tagapagbantay ng pamilyang Reyes. Dumating ang isang umaga na kakaiba sa karaniwan. Ang hangin ay mas malamig kaysa dati. Ang langit ay natatakpan ng makakapal na ulap. Ang paligid ay tahimik na tila may nagbabantang pagbabago. Nagising si Mang Daniel na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit tila may isang bagay na hindi tama. Lumabas siya ng bahay at agad niyang hinanap ang puting uwak. Hindi niya ito nakita sa bubong. Hindi niya ito nakita sa punong balete. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ito ay wala ang uwak sa kanilang bakuran. Isang kakaibang kaba ang pumasok sa kanyang puso. Lumabas si Elias at napansin din ang kawalan ng ibon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Ang dating pakiramdam ng katiyakan ay napalitan ng pangamba. Ang buong araw ay lumipas na wala ang puting uwak. Ang kanilang tahanan ay tila naging tahimik ng sobra. Kinagabihan ay dumating ang malakas na hangin. Ang mga puno ay yumuyuko sa lakas nito. Ang bubong ng kanilang bahay ay umuuga. Ang mga ulap ay nagdala ng mabigat na dilim. Isang malakas na bagyo ang dumating sa baryo. Ang ulan ay bumuhos ng walang tigil. Ang hangin ay umuungal sa buong paligid. Ang mga sanga ng puno ay nababali. Ang mga dahon ay lumilipad sa hangin. Nanatili sa loob ng bahay ang pamilya Reyes. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lakas ng bagyo ay nanatiling matibay ang kanilang tahanan. Walang bahagi ng bubong ang natanggal. Walang dingding ang bumigay. Habang ang ibang bahay sa baryo ay nasira ng hangin, ang kanilang bahay ay nanatiling buo. Sa kalagitnaan ng gabi ay narinig ni Elias ang isang pamilyar na tunog. Ang pagaspas ng pakpak. Tumakbo siya papunta sa bintana at tumingin sa labas. Sa gitna ng malakas na ulan ay nakita niya ang puting uwak. Ito ay nakadapo sa punong balete. Hindi ito natitinag ng hangin. Hindi ito natitinag ng ulan. Ito ay naroroon. Ang kanyang puso ay napuno ng ginhawa. Kinabukasan ay tumigil ang bagyo. Ang baryo ay puno ng bakas ng pagkasira. Maraming puno ang natumba. Maraming bahay ang nasira. Ngunit ang bahay ng pamilyang Reyes ay nanatiling buo. Ang kanilang bakuran ay hindi gaanong naapektuhan. Ang punong balete ay nanatiling nakatayo. At ang puting uwak ay nakadapo sa sanga nito. Ang mga kapitbahay ay nagtaka. Hindi nila maipaliwanag kung bakit tila naligtas ang pamilya Reyes sa pinsala ng bagyo. Si Mang Daniel ay tumingin sa uwak. Sa sandaling iyon ay alam niya na ang ibon ay hindi kailanman umalis. Ito ay nanatili upang bantayan sila. Mula sa araw na iyon ay lalong tumibay ang paniniwala ng pamilya Reyes na ang puting uwak ay isang biyaya na ipinagkaloob sa kanila. At sa puso ni Elias ay nabuo ang katiyakan na anuman ang dumating na pagsubok ay hindi sila pababayaan ng mahiwagang tagapagbantay na puti. Matapos ang malakas na bagyo ay unti-unting bumalik sa normal ang baryo San Rafael. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga nasirang bahay. Ang mga natumbang puno ay tinanggal. Ang mga nasirang bubong ay inayos. Ang bawat isa ay nagsikap upang muling maitayo ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkasira ay nanatiling buo ang tahanan ng pamilyang Reyes. Ang kanilang bahay ay tila hindi ginalaw ng bagyo. Ang kanilang bakuran ay nanatiling maayos. Ang kanilang mga pananim ay hindi nasira. Maraming tao ang nagsimulang magtaka. May ilan na nagsimulang maniwala na ang puting uwak ay isang tunay na tagapagbantay. May ilan din na hindi makapaniwala at itinuturing lamang itong isang kakaibang pagkakataon. Si Mang Daniel ay nanatiling tahimik. Hindi niya ipinagmalaki ang kanilang kalagayan. Sa halip ay tinulungan niya ang kanyang mga kapitbahay na ayusin ang kanilang mga bahay. Tinulungan niya ang mga nangangailangan. Hindi niya kinalimutan ang mga panahong sila rin ay nangangailangan ng tulong. Habang siya ay tumutulong ay napansin niya na ang puting uwak ay palaging nakadapo sa malapit. Hindi ito lumalayo. Tila pinagmamasdan nito ang bawat kilos niya. Isang hapon ay may isang lalaking hindi taga-baryo ang dumating. Ang kanyang pananamit ay maayos, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso. Siya ay naglakad papunta sa bahay ng pamilyang Reyes.
Napansin siya ni Elias at agad niyang tinawag ang kanyang ama. Lumabas si Mang Daniel at hinarap ang lalaki. Ang lalaki ay tumingin sa paligid at nakita ang puting uwak na nakadapo sa bubong. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi siya agad nagsalita. Ilang sandali siyang tumingin sa ibon bago siya muling tumingin kay Mang Daniel. Sinabi ng lalaki na matagal na siyang naglalakbay. Sinabi niya na minsan na niyang nakita ang isang puting uwak noong siya ay bata pa. Ayon sa kanya, ang puting uwak ay hindi basta lumalapit sa kahit sino. Sinabi niya na ang puting uwak ay pumipili lamang ng mga taong may malinis na puso. Tahimik na nakinig si Mang Daniel. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salitang iyon. Ang lalaki ay tumingin muli sa uwak. Pagkatapos ay sinabi niya na dapat nila itong ingatan. Hindi na siya nagtagal. Siya ay umalis at hindi na muling nakita. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa isip ni Mang Daniel. Kinagabihan ay umupo si Elias sa ilalim ng punong balete. Ang puting uwak ay naroroon. Tumingin siya rito ng matagal. Sa kanyang puso ay naramdaman niya na ang kanilang buhay ay konektado sa ibong iyon sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang pag-unawa. Ang hangin ay marahang umihip. Ang mga dahon ay kumilos. Ngunit ang uwak ay nanatiling tahimik. Ito ay nanatili bilang isang tagapagbantay. At habang ang gabi ay lumalalim ay patuloy nitong binabantayan ang pamilyang pinili nito. Ang mga araw ay patuloy na lumipas ng may dalang katahimikan at kasaganaan sa buhay ng pamilyang Reyes. Ang kanilang tahanan ay naging simbolo ng katatagan sa baryo San Rafael. Ang mga tao ay nagsimimulang tumingin sa kanilang pamilya ng may paggalang. Hindi dahil sa kanilang kayamanan, kundi dahil sa kakaibang biyayang tila sumama sa kanila. Ang puting uwak ay nanatiling bahagi ng kanilang araw. Tuwing umaga ay makikita ito sa bubong. Tuwing hapon ay nakadapo ito sa punong balete. Tuwing gabi ay nananatili itong tahimik na tila isang bantay na hindi natutulog. Ngunit isang hapon ay may kakaibang nangyari. Habang si Elias ay naglalakad sa gilid ng bukid ay napansin niya na ang puting uwak ay lumipad ng mas malayo kaysa sa karaniwan. Hindi ito umikot lamang sa kanilang bakuran. Sa halip ay nagpatuloy ito sa direksyon ng kakahuyan sa dulo ng kanilang lupain. Huminto si Elias at pinagmasdan ito. Ang kanyang puso ay napuno ng pag-aalala. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya na dapat niya itong sundan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kakahuyan. Ang mga puno ay matataas at ang liwanag ng araw ay bahagyang natatakpan ng mga dahon. Ang hangin ay malamig at tahimik. Sa gitna ng kakahuyan ay nakita niya ang puting uwak na nakadapo sa isang tuyong sanga. Ito ay nakatingin sa lupa. Lumapit siya at sinundan ang direksyon ng tingin nito. Sa lupa ay may isang maliit na halaman na tila nalalanta. Ang mga dahon nito ay halos matuyo. Hindi niya alam kung bakit ngunit naramdaman niya na ang halaman na iyon ay mahalaga. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa sa paligid nito. Ang lupa ay tuyo. Tumayo siya at tumakbo pabalik sa bahay upang kumuha ng tubig. Nang siya ay bumalik, ay dahan-dahan niyang diniligan ang halaman. Ang puting uwak ay nanatiling nakadapo at pinagmamasdan siya. Sa mga sumunod na araw ay patuloy niyang diniligan ang halaman. Unti-unti ay nagbago ang itsura nito. Ang mga dahon ay naging luntian. Ang tangkay ay naging matibay. Isang umaga ay napansin niya na ang halaman ay namulaklak. Ang bulaklak nito ay puti at malinaw. Ito ay kakaiba sa mga karaniwang halaman sa paligid. Nang makita ito ni Mang Daniel at Aling Teresa ay sila ay nagtaka. Hindi nila alam kung anong uri ng halaman iyon. Ngunit mula nang mamulaklak ito ay lalo pang naging maayos ang kanilang buhay. Ang kanilang ani ay mas dumami. Ang kanilang mga alagang hayop ay nanatiling malusog. Ang puting uwak ay patuloy na nanatili sa kanilang tabi. Sa puso ni Elias ay naramdaman niya na ang ibon ay hindi lamang nagbabantay sa kanila, kundi ginagabayan sila sa mga bagay na mahalaga. At habang ang halaman ay patuloy na lumalago, ay nanatili ang puting uwak bilang tahimik na saksi sa patuloy na pag-unlad ng pamilyang Reyes. Sa paglipas ng panahon ay lalo pang tumibay ang ugnayan sa pagitan ng puting uwak at ang pamilyang Reyes. Ang presensya nito ay hindi na lamang isang misteryo kundi naging bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa tanawin ng ibon na nakadapo sa bubong o sa punong balete. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa katiyakan na ito ay naroroon pa rin. Ang halaman na namulaklak sa kakahuyan
ay patuloy na lumago. Ang mga bulaklak nito ay nananatiling puti at malinaw. Hindi ito nalalanta kahit dumaan ang init ng araw o ang lamig ng gabi. Ang lupa sa paligid nito ay nananatiling basa at matibay. Napansin ni Elias na tuwing siya ay bumibisita sa halaman ay palaging naroroon ang puting uwak. Hindi ito lumalapit ngunit palagi itong nakamasid. Isang umaga ay nagising si Elias ng mas maaga kaysa karaniwan. May kakaiba siyang naramdaman na tila may tumatawag sa kanya. Lumabas siya ng bahay at nakita ang puting uwak na nakadapo sa bakod. Ito ay nakatingin sa kanya. Hindi siya nagsalita, hindi rin siya nag-atubili. Sinundan niya ang ibon. Lumipad ang uwak papuntawis sa kakahuyan. Siya ay naglakad sa likod nito. Ang hangin ay malamig. Ang paligid ay tahimik. Nang makarating siya sa halaman ay huminto ang uwak at dumapo sa sanga sa itaas nito. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang isang maliit na bagay sa lupa sa tabi ng halaman. Ito ay isang buto na may kakaibang hugis. Ito ay hindi tulad ng karaniwang buto na kanyang nakikita. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Sa sandaling hinawakan niya ito ay nakaramdam siya ng init sa kanyang palad. Hindi ito masakit, ngunit ito ay malinaw. Hindi niya alam kung bakit ngunit naramdaman niya na ang butong iyon ay mahalaga. Dinala niya ito sa bahay at ipinakita sa kanyang mga magulang. Tahimik na pinagmasdan ito ni Mang Daniel. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit naramdaman niya na ito ay may kaugnayan sa puting uwak. Nagpasya silang itanim ito sa kanilang bakuran malapit sa punong balete. Sa mga sumunod na araw ay kanilang inalagaan ang buto. Diniligan nila ito. Iningatan nila ang lupa sa paligid nito. Ang puting uwak ay patuloy nagbabantay. Isang umaga ay napansin nila ang isang maliit na usbong na lumabas mula sa lupa. Ito ay payat ngunit malinaw na buhay. Ang kanilang mga puso ay napuno ng pag-asa. Habang ang usbong ay patuloy na lumalago ay naramdaman nila na ito ay simbolo ng patuloy na biyaya na kanilang natatanggap. Sa bawat araw na lumilipas ay nananatili ang puting uwak bilang tahimik na gabay ng kanilang kapalaran. Habang ang maliit na usbong sa kanilang bakuran ay patuloy na lumalago, ay lalo pang tumibay ang paniniwala ng pamilyang Reyes na ang kanilang kapalaran ay konektado sa puting uwak. Ang bawat dahon na umuusbong ay tila sumisimbolo sa bagong pag-asa. Ang bawat umaga ay nagdadala ng katiyakan na ang kanilang buhay ay patuloy na ginagabayan ng isang di pangkaraniwang presensya. Ang usbong ay mabilis na naging isang batang puno. Ang mga dahon nito ay malinaw at matibay. Ang kulay nito ay mas luntian kaysa sa ibang halaman. Ang lupa sa paligid nito ay nananatiling matibay at may buhay. Ang puting uwak ay madalas na nakadapo sa mga sanga nito. Isang umaga ay lumabas si Mang Daniel at tumigil sa harap ng batang puno. Tiningnan niya ang mga dahon nito na marahang gumagalaw sa hangin. Sa kanyang puso ay naramdaman niya ang malalim na pasasalamat. Naalala niya ang mga panahong sila ay nababalot ng kahirapan. Naalala niya ang mga araw na puno ng pangamba. Ngunit ngayon ang kanilang buhay ay napuno ng katahimikan at kasaganaan. Tumingin siya sa puting uwak na nakadapo sa sanga. Hindi ito gumagalaw, hindi ito umaalis. Ito ay nananatili. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya na ang ibon ay hindi lamang dumating upang magdala ng swerte. Ito ay dumating upang gabayan sila. Upang ipakita na ang kapalaran ay maaaring magbago sa mga taong may pananampalataya at kabutihan sa puso. Lumabas si Aling Teresa at si Elias at tumayo sa tabi niya. Pare-pareho nilang tiningnan ang puno at ang uwak. Walang nagsalita. Hindi nila kailangan ng salita upang maunawaan ang kahulugan ng sandaling iyon. Ang hangin ay marahang umihip. Ang mga dahon ay kumilos. Ang liwanag ng araw ay bumagsak sa kanilang bakuran. Ang puting uwak ay marahang nagbuka ng mga pakpak nito. Ito ay lumipad at umikot sa ibabaw ng kanilang bahay. Pagkatapos ay muli itong bumalik at dumapo sa sanga ng puno. Ito ay nanatili. Sa puso ng pamilyang Reyes ay nanatili ang katiyakan na ang kanilang buhay ay patuloy na babantayan. Ang kanilang tahanan ay patuloy na magiging ligtas. Ang kanilang pamilya ay patuloy na magiging buo. Habang ang panahon ay patuloy na lumilipas ay nanatili ang puting uwak bilang simbolo ng swerte, gabay, at biyayang hindi kailanman mawawala sa pamilyang Reyes.